Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aking mga subscriber, viewer at visitor sa aking channel. Ladies and gentlemen, ako po ay magpapakilala sa inyo. Ako po si Mr. Nestor Abainsa, ang may-ari ng Philippine Real Estate TV. May property po tayo nakukuha na ng video. Tara, samahan niyo po ako sa loob. Ladies and gentlemen, tayo po ay papunta sa Sampaloc, Tanay upang kuhanan ng property na for sale po doon. At kung inyo po mapapansin, ang kalsada po sa papunta sa Tanay ay napakalapad at wala pong traffic at maganda po talaga dito ang daanan dahil nakapreparasyon po ito sa ilalagay na Infanta Port na international po sa Quezon, kaya po maganda dito ang kalsada. Ito po, ladies and gentlemen, ang kalsada ng papuntang Tanay ay maganda, malapad at wala ang traffic at simentado po. Ladies and gentlemen, ang property po natin na kinukuha na ng video ay naka-location po ito sa Sampaloc, Tanay, sa proper po ng Sampaloc, at ito po ay naka-frontage sa National Road na more or less 70 meters. Ang sukat po nito ay 900 square meter at ito po ay titulado at ibinibenta naman po ito sa halagang 4 million pesos is negotiable. Ito po, ladies and gentlemen, property na ito ay pwede po itong residential or pwede rin po itong maging parking or hardware. Kahit ano pong negosyo ay pwede po dito dahil ang Sampaloc po ay maunlad na at maganda pong location ng property na ito. At ang layo po nito sa Regina Rica, more or less 1 kilometro lang po. At malapit na malapit din po ito sa property ni ERAP, more or less mga wala pa pong 1 kalahating kilometro ay katabi po ito ng property ni ERAP. At para po sa kaalaman nyo, ladies and gentlemen, ang property po ng Sampaloc ay maunlad po at nandito po kasi yung Camp Kapinpin Tanay at malapit lang po ang property na ito sa Camp Kapinpin Tanay, kaya po peaceful ang community dito. Ito po yung loob ng property, ladies and gentlemen, at ang sasakyan po dito, hindi natin problema dito ang sasakyan dahil makakapasok po dahil may maganda po dito entrance at katunayan meron po itong bahay na hindi natapos na ipagpapatuloy na lang po kung sino po makakabili ng property na ito. Ang layo naman po nito papunta sa bayan ng Tanay, sa town proper ng Tanay, more or less po ay mga 15 to 20 minutes. Yan po, may overlooking po yan. Nakikita po dyan yung mga sea of clouds sa bandang taas. Mamaya kukuhanan po natin ng video yung taas niyan. At malalapit lang po ito sa school, sa public market, sa mga simbahan. Malapit lang po ang property na ito at sa crossing ng Sampaloc ay malapit. Ganoon din po sa barangay hall ng Sampaloc. Yan po overlooking at marami pong tanim ang property nito, ladies and gentlemen. At ang kagandahan po sa lugar na ito, ladies and gentlemen, Sampaloc ay malamig po ang klima dito. Bukod po sa peace and order na peaceful ay ang klima po dito ay malamig. At ang layo naman po ito sa mga sikat na restaurant sa Sampaloc, more or less travel time mga 5 minutes po hanggang 10 minutes ay nandun na kayo. Saan po yan? Diyan po sa BNK, Franjito, Kopi Natividad, Kopi Caterina, Ricardos, La Francos Miranda, Martisin, Sierra Madre at yung Pico de Pino. Malapit din po ito sa GNM Resort, Lambingan Hills, Daranac Falls, Three Spring Water. At sa Treasure Mountain ay malapit po ito, ladies and gentlemen. Sa bundok po ng Sierra Madre ay malapit po tayo. Kaya po maganda ang klima dahil nga po sa napapaligiran tayo ng mga bundok. At kung papupunta po kayo ng Santa Maria, galing po sa lugar na ito, travel time mga 10 minutes, nandun na po kayo sa Santa Maria, Laguna. Magmula naman po ng Manila, diyan po banda sa may Pasig City, ang travel time po hanggang dito. Minsan di pa po umaabot ng 1 kalahating oras, minsan kuha po 1 oras. Yan po mga saging, marami po tayong tanim dito sa loob ng property na ito. Sa mga naghahanap po ng pipili pong paglagyan ng negosyo, ano-ano po ang pwedeng negosyo ilagay dito sa lote na ito? Pwede po ito maging parking, pwede po ito maging sari-sari store, pwede naman po ito maging hardware dahil nga po ito ay nasa proper na Sampaloc at marami na pong negosyo na nakatayo dito sa lugar na ito. Kaya maganda po, ladies and gentlemen, na dito ay maglagay po kayo ng negosyo. Pwede kayo maglagay ng bigasan or grocery, sari-sari store at yung hardware dahil
marami po nagtatayo ng bahay dito at malakas po ang negosyong hardware dito, ladies and gentlemen. Sa kaalaman nyo po, ladies and gentlemen, ang Tanay po ay tourist spot po yan. Ang tubig po na supply dito ay kadalasan po ay spring water, yung tubig galing sa bukal. At hindi naman po dito problema natin ang kuryente dahil dito po ay maganda po ang supply ng kuryente dito sa lugar na ito. At katunayan po, ang Tanay po ay dinarayo na po yan ng mga local tourists. Pagdating po ng Sabado at Linggo ay punong-puno po yung mga restaurant dito sa Tanay dahil nga po sa ating mga local na turista. At marami rin po dito mga buyer na namimili ng property dahil nga po ang hinahabol ng mga buyer dito yung magandang klima dahil malamig pa po ang klima ng hangin dito at wala pa po tayong polusyon. Kaya ito po yung ating bahay na hindi na po natapos, na kung kayo po ay maglalagay ng bahay o tindahan, pwede nyo na po ipagpatuloy ito dahil hindi na po kayo gagastos dito sa pundasyon. Ito po yung bandang overlooking, dito po makakapasok yung ating sasakyan dahil ito po ay patag. Yan po, madami pong tanim ito, ladies and gentlemen, marami pong sili, may mga pinya po tayo dito na mga nagbubunga na. Yan po, meron pa po tayong kamyas. Yan po yung bakod natin, ladies and gentlemen, nakabakod na po kasi yung property na ito. At hindi na po natin problema ang mga pagitan natin dahil nakabakod na po tayo. Yan po maganda sa property na ito. Yan po, meron po tayong langka na malaki. Nagbubunga na po ang langka na yan, ladies and gentlemen. At marami pong iba't ibang klase mga puno na tanim ang loob ng lugar ito. Mayroon pa po tayong malunggay. Yan po, langka uli yan. Yan. Makikita nyo po ay napakadaming tanim. Ito po, may langka tayong malaki. Kaya kung kayo po ay magtatanim dito, ladies and gentlemen, maganda po ang halaman dito. Meron na po kayong bahay, meron pa kayong backyard gardening dahil mataba po ang lupa dito. Kaya po, may mga tanim pa po tayong ibang kamote, meron po tayong guyabano, may mangga sa loob na ito, meron pa po tayong kasoy. Kaya napakadami pong tanim. Ito po, may avocado, may bunga po avocado natin. Maliit lang po ang avocado pero may bunga. Yan po, avocado po yan. Gentlemen, maliit lang po na puno ang avocado pero nagbubunga na po. Palatandaan po ay na mataba ang lupa. Meron pa po tayong niyog at meron po tayong mga talbos ng kamuti. Yan po maganda sa probinsya na meron kang medyo malaki-laking lote katulad ng mga 1,000 square meter ay may bahay ka na, meron ka pong backyard gardening kasi napakaganda po nung meron kang backyard gardening dahil sa mga pangtalbos-talbos na lang po, panlawak sa isda, panglawak po sa baboy, sa manok, pang tinola. Hindi na po tayo bibili katulad po dito, may papaya, may tanlad, meron po tayong siling green, may siling labuyo. At kung sisipagan po, ladies and gentlemen, magtanim ka dito ng iba't ibang klase mga spices, hindi ka na po bibili. Yan po ang maganda sa probinsya. Yan, yung mga papaya po tayo na maliliit pa. Ay pagka nagbunga na po yan kung tayo ay magtitinulang manok, hindi na tayo bibili. Yan po ang maganda, nakakalibang na at naaaliw ka na. Napapakinabangan pa po yung ating mga tanim. Yan po, malinis po ang lugar na ito at gusto naman po taniman uli nung nagbabantay dito. Shout out po sa mga investor, buyer, mga pensioner, mga retirees at yung ating mga senior citizen. Lalong-lalo na po ating mga lolo at lola na gusto pong mamili ng kanilang retirement place. Ito pong lugar na ito ay maganda po sa inyo mga ladies and gentlemen. Maliit lang po na sukat ito at yan po, may siling green pa tayo. Nasa community po tayo, ladies and gentlemen. Tingnan nyo po, meron po tayong labuyo ditong sili. Napakaganda naman ang lugar na to. Maliit lang siya, pero maganda. Dahil una, naka-frontage po ito sa National Highway. Hindi po problema pagpasok ng sasakyan. Ito pong bahay na ito, makakatipid na po kayo dahil hindi na kayo gagawa ng pundasyon. Ipagpapatuloy na lang po. Tataasan na lang, lalagyan ng bubong at finishing na lang po ang palibot nito. More or less po ang sukat ng floor area nito nasa 100 square meter. Ito pong bahay na ito. Kaya meron po tayong mga kamuting kahoy, sa likod po ng bahay, meron pa po tayong bakanting lote na pwede pong maging parking. At
kunting ayos na lang po yan, bubungan na lang natin yung ating sasakyan. Ay, may bunga po ang pinya, hinog na po. Yan, maliliit lang po ang pinya pero may mga bunga. Yan, dilaw na po ito at hinog na po ang pinya na ito. Yan po yung bahay, ikutan po natin, kuhanan po natin ang video ang loob para makita nyo po. Yan po. Yan. Sa ganito pong klaseng mga hindi natapos, nakakatipid na po tayo dito. Tipid na po tayo sa hollow blocks. At itutuloy na lang, konting ayos na lang po ito, bubunga na lang at finishing, may